Ang kwentong ito ay pinamagatang albularyo na hinirang ng hangin. Sa isang liblib ng bayan ng Masbate, kung saan ang dagat ay tila may sariling bulong at ang hangin ay may dalang sinaunang sumpa, isinilang ang isang batang lalaki sa gitna ng rumaragasang bagyo. Ang pangalan niya ay Ismael. Noong gabing iyon, ang langit ay tila hinati ng galit ng kidlat na bumibiyak sa kalangitan. Ulan na parang pinapakawalan ng mga Diyos at isang ipo-ipo na biglang tumayo sa gitna ng damuhan sa likod ng kubo ng kanyang ina. "Huwag kayong lalapit," sigaw ng matandang albularyong si Lakay Amando habang hawak ang kanyang agimat. Ang batang yan ay hindi karaniwan. Sa gitna ng ipo-ipo, bumaba ang isang liwanag, hindi apoy, hindi kidlat, kundi isang mutyang umiikot, hugis perlas ngunit may anyong hangin. Ito ang mutya ng ipo-ipo, isang sinaunang banal na bagay na matagal nang nawawala sa mundo ng tao. At pinili nito si Ismael. Lumaki si Ismael na tila normal sa mata ng iba, ngunit alam ng matanda sa Masbate na may ibang lakas ang bata. Kapag siya ay umiiyak, umiihip ang hangin. Kapag siya ay galit, ang mga dahon ay umiikot. Kapag siya ay natutulog, may mga bulong ang paligid. Sa edad na 12, sinimulan siyang sanay ni Lakay Amando sa sining ng albularyo. Dasal na mas matanda pa sa simbahan, orasyon na hindi nakasulat sa aklat, at pakikipag-usap sa mga nilalang na hindi dapat makita ng tao. Ngunit isang gabi, habang nagdarasal si Ismael sa gubat ay biglang lumitaw mula sa 5 direksyon ng kagubatan. Bumukas ang liwanag at nagpakita ang 5 maharlikang engkanto, mga tanga-pangalaga ng balanse ng Masbate. Reyna Alonsina ng hangin, may pakpak na parang ulap, tinig na parang bagyo, dato sa limba ng lupa, katawan ay bato at ugat, binibining lira ng tubig, buhok ay alon, mata ay dagat, prinsipi Amayra ng apoy, apoy ang hininga, galit ang lakas, matandang engkanto na kabilugan, ang oras at tadhana ang saklaw. Ismael, Wikiano Alonsina, ikaw ang albularyong dibino, ikaw ang huling tatayo laban sa angkanong mga aswang. Sa ilalim ng Masbate, sa mga kuweba na hindi naabot ng araw, naghahari ang angkanong dugong itim, mga aswang na hindi laman kinakain kundi kaluluwa. Pinamumunuan sila ng isang nilalang na minsang anghel, ngay Panginoon ng demonyo na si Malakor. Isang nilalang na hindi tatablan ng pilak, hindi nasusunod ng apoy, at pinapatay ang mga albularyo sa pamamagitan lamang ng bulong. Dumating na ang hinirang bulong ni Malakor habang nagdurugo ang lupa. "At dudurugin ko siya," ika niya. Isang gabi sinalakay ang baryo. Marami ang umihiyaw, marami ang duguan, marami ang nasusunog na kubo. Tumayo si Ismael sa gitna ng unos, hawak ang mutya ng ipo-ipo. At sa unang pagkakataon, pinakawalan niya ang tunay na lakas. Umikot ang hangin, nabiyak ang lupa, tinangay ng ipo-ipo ang 3 aswang, pinagpira-piraso sa ere. Ngunit sa dilim may mas malakas na tumawa. Hindi sapat, wiga ni Malakor, at doon nagsimula ang digmaan, yayanig sa langit at lupa. Itutuloy.